Tila isang matamis na paanyaya, ang bawat barangay fiesta. Pakinggan ninyo ang mga kwento ng nakaraan at ang tibok ng kasalukuyan dahil sa bawat tunog ng kampana at bawat sabayang hiyaw ng pagdiriwang, naroon ang puso ng ating bayan. Huwag kayong aalis hanggang matapos dahil bawat segment ay may lihim na alaala at bagong sigla na tiyak. Magpapakapit sa inyong damdamin at pagmamalaki sa ating kultura. Manatili kayo dahil sa dulo, malalaman ninyo kung paano magtatagpo ang lumang pasalubong ng pamayanan at ang makabagong anyo ng pag-aalay ng pag-asa. Ikauna noon, sa unang umaga ng pista, ang buong barangay ay gising bago sumikat ang araw. 2 buwan bago ang araw ng kapistahan, nagsisimula na ang pagtatalaga ng komite. May tagapangulo, may tagapangalap ng pondo, at may mga taga-ayos ng entablado. Ang mga banderitas ay hinahabi ng kamay-kamay, puti, pula, dilaw, at sinasabit sa pagitan ng poste at puno palabas ng simbahan. 3 gabi bago may ginagawang nobena sa simbahan tuwing alas 6 ng gabi, at bawat pamilya ay nag-aalay ng kandila at bagong bunga mula sa taniman. Ang mensahe ng homilya ay karaniwang umiikot sa pasasalamat at pagbabalik loob sa bayan. Magkakasunod ang pag-anyaya ng mga kapitbahay upang mag-ambag ng pagkain, ang tunog ng tambol o banda ng barangay, ang nagbubukas ng pista at pinupukaw, ang lahat mula sa bawat kubo at bahay. Ngayon, sa kasalukuyan, ang pagpaplano ay mas organisado ngunit hindi nawawala ang puso. May regular na pulong sa barangay hall na sinasamahan ng talaan, ng pondo at nakasulat na schedule. May mga responsibilidad na may takdang oras para sa entablado, seguridad at kalinisan. Ang banderitas ay madalas na nililimbag at mabilis na sinasabit, ngunit ang mga kabataan pa rin ang nag-aalay ng oras upang ayusin ito ng may pagmamahal. Ang novena ay may live na pag-broadcast para sa mga di makakadalo at ang tawag sa voluntaryong kusinero at kawani ay ipinapadala rin sa pamamagitan ng anunsyo sa kapilya at sa mga pampleto. Bagamat may teknolohiya, nananatili pa rin ang personal na pagtingin sa kapwa, ang kapitbahay ay tumutulong pa rin at ang punong barangay ay personal na dumadalaw sa mga tigulang. Sa pag-ikot ng araw, ang mahinahong pagsisimula ng pista ay unti-unting nagiging mas masigla. At mula rito, sisilip tayo sa mismong sentro ng pananampalataya at prosesyon na siyang nagpapatibay ng pagkakaisa. Ikalawa noon, ang prosesyon ng imahen ang pinakahaligi ng pista. Inilalabas ang santo mula sa tabernakulo na may takip na tela at gintong korona. Karaniwang sinisimulan ito pagkatapos ng misa mayor ng alas 11, may dalang kandila, krus, at mga bulaklak ang mga alalay at nakabalot ng maayos ang imahe sa trahinera na pinapasan ng 8 matatapang na lalaki. Dumaraan ang prosesyon sa pangunahing daan, dumadaan sa plaza, harap ng paaralan, sa kanto kung saan nakatira ang dato ng baryo, at humihinto sa tahanan ng mga matatanda para sa pagbasbas. May kasamang banda na tumutugtog ng himno ng patron at may mga bata na nagsasabitan ng mga bulaklak sa palyo. Bawat bahay na daraanan ay nag-aalok ng tubig at maliit na palaman bilang pasasalamat. May ritual na bahagyang pagyuko ng imahe kapag dumaraan sa bahay ng isang duming ambag ng malaking handog. Ngayon ang prosesyon ay nananatiling banal ngunit may mga bagong anyo ng paggalang. Bago ilabas ang imahe, isinasagawa muna ang maikling seremonya ng koordinasyon kasama ang mga tanod at serbisyo, medikal para sa kaligtasan. Ang tragenera ay minsan napapalitan ng maayos na float na may maliliit na dekorasyon ng LED, lights, hindi upang gawing entablado, kundi upang makita ito ng malinaw sa gabi. May nakatalagang ruta na ipinalabas ng maaga at may volunteer marshals na may bisinang pangtulong. Kapag dumarating sa mga tahanan ng matatanda, hindi na simpleng pag-aalay lang ang nangyayari, may maikling panalangin at paminsan-minsan, isang munting pagtatanghal ng mga anak ng pamilya bilang pagbati. May mga kabataan na nagdokumentaryo at kuha ng video bilang alaala, ipinapadala sa mga pamilyang nasa malayo. Sa kabila ng pagbabago, ang paglayo sa daan at ang taimtim na pag-awit, habang inuyam, ang imahen ay nananatiling lubos na damang-dama ng bawat dumalo. Pagkatapos ng prosesyon, dadalhin natin ang pagdiriwang sa puso ng komunidad, ang misa mayor na puno ng pag-asa at handog. Ikatlo noon, ang misa mayor sa araw ng fiesta ay isang seremonya na hindi nilalaktawan ng karamihan.
Karaniwang ginaganap ito sa gitna ng plaza o loob mismo ng simbahan kung saan ang mga lumang pare at minsang bisitang pare ay nagdadala ng homilya tungkol sa pagkakaisa at pananampalataya. May ekspresyonal na pag-aalay ng mga produkto ng bukid, mais, saging at mangga bilang tanda ng pasasalamat. Ang mga matatandang pari ang binibigyan ng unang upuan at anuna sa proseso ng komunyon. Ang mga matatanda at pamilya ng mga nagambag. Sa lumang panahon, ang misa ay may mahabang canticle at maraming tradisyonal na kanta, mga kundiman at saliw na sariling himig ng baryo, habang ang mga kababaihan ay nakapamantya at may dalang sariling bulaklak at rosaryo. Ngayon, bagamat maikli ang misa para magkasya, sa napakaraming aktibidad sa buong araw, hindi bumababa ang lalim ng pagkakabuklod ng panalangin. May mga laylayan ng programa, prayer intentions na binabasa ng may malumanay na boses at may pagkakataon para sa pag-aalay ng mga munting proyekto. Halimbawa, paglalaan ng bahagi ng pondo para sa pag-ayos ng palikuran ng paaralan. Marami nang nagsusulong ng eco-offertory. Halimbawa, sa halip na plastic bottles, hinihikayat na magdala ng recycled containers o bagong binhi para itanim ng barangay. May pagkakataong binibigyan din ng parangal ang mga natatanging tagapaglingkod ng barangay, ang guro, ang health worker, ang volunteer na naglilinis bilang babalik sa diwa ng pasasalamat. Nagiging mas maiksi ang ritual, ngunit mas malinaw ang layunin, magsama-sama hindi lamang sa pagkain, kundi sa paglilingkod. Matapos ang misa, ang aroma ng nilutong lechon at ang ingay ng palarong bayan ang magsisilbing hudyat para sa susunod na bahagi ng pista. Ika-4 noon, ang handaan ay simbolo ng saganang pamayanan. Tuwing umaga pa lang ay nagsisimula na ang paghahanda. Isang buong baboy na inihaw na napalechon. Ang sentro ng mesa, sinasamahan ng pansit bilang tanda ng mahabang buhay at binalot na kanin. Ang lutuang bahay-bahay ay ginagawa sa palikuran ng kapilya o sa bakuran ng nagukol ng pinakamaraming donasyon. Ang mga kusinero ay nagluluto ng sabaw, adobo, ginisang munggo at pampalasa na paborito ng barangay. Ang mga tala-arawan ng paghahanda ay gawa sa papel. Bawat bahay ay nagbibigay ng mga plato, baso at maliit na ambag para sa mga mesa. Ang tradisyonal na pagtatapat bago ang pagkain na kung saan ang nag-ayos ay nagpapakita ng lechon sa altar, ng panandalian at nag-aalay, ng unang subo para sa patron ay malimit ginagawa. Ngayon, ang handaan ay mas pinapadali ng maayos na koordinasyon at kalinisan. May nakatalagang catering team o grupo ng kababaihan na may uniform at listahan ng recipientes. Para sa pagkain, ang bawat putahe ay may label. Alang-alang sa matatanda, alang-alang sa bata, at para sa mga vegetarian bilang paggalang sa iba't ibang pangangailangan. May check-in table na may ticket o pangalan upang maiwasan ang pag-ubos ng mabilis. Mayroon ding communal table na tinatawag na boodle setup kung saan ang pagkain ay inilalagay sa gitna at sabay-sabay na kinakain ng walang kubyertos bilang tanda ng pagkakapit-bisig. Upang mapanatili ang kalinisan, may hiwalay na basurahan para sa nabubulok at di nabubulok at may volunteer na namamahala sa paglilinis pagkaraan. Hindi nawawala ang pasalubong. Ang mga may-ari ng tindahan sa baryo ay naglalagay ng maliit na bag ng kakanin para sa umuuwi. Ngunit ngayon ito ay maayos na nakabalot gamit ang biodegradable na papel bilang pagtalima sa kapaligiran. Mula sa magkakahalong amoy ng sinigang at inihaw, lulundag tayo ngayon sa mga paligsahan at larong bayan na talaga namang nagpapagalaw sa pista. Ikalima nun, ang paligsahan at larong bayan ang nagbibigay saya sa mga bata at matatanda. May palaro ng sipa at patintero sa umaga, paligsahan sa paghabi ng banderitas ng mga babae at tug of war na puno ng sigawan. Ang palabas ng palosebo ay inaabangan lalo na ng mga kalalakihan. May nakataas na poste na nilalagyan ng kamay na grasa at nakaatang ang premyo sa taas. Sa bawat laro, may maliit na tropeyo o bigay na kaloob mula sa may-ari ng tindahan. Isang bigas, isang pirasong kamao ng sabon o isang maliit na stereo. Ang mga patakaran ay simple. Sino ang mas mabilis o mas malakas, siyang mananaig. Ang mga kasunod na pagsasalo-salo sa panalo ay pinagdiriwang sa loob ng isang maliit na prosesyon ng magkakapantay. Ngayon, ang mga palaro ay nakatuon pa rin sa kompetisyon, ngunit mas pinapahalagahan na ang kaligtasan at patas na paglahok, may nakatalagang opisyal na tagahatol at may paunang briefing bago
magsimula para maiwasan ang aksidente. Ang palo sebo ay nililinis ng mabuti at may foam padding sa ilalim para sa proteksyon. May kategorya na para sa mga senior at para sa mga persons with disabilities upang makilahok din ng may dignidad. Ang premyo ay mas organisado, mga sertipiko, voucher mula sa lokal na tindahan, o mga regalo na gawa ng kababaihan ng barangay. Para sa mga larong pambata, may volunteer first aid team at nakahandang tubig at payong para sa may init na araw. May mga bagong laro rin na sumisikat, mga physical challenge na hango sa lumang laro ngunit may modernong twist, tulad ng timed obstacle course na gawa sa recycled materials. Sa pagtatapos ng palaro, magkakasabay na nagbibigay ng papuri at awit ang lahat at ito ang naging tulay papunta sa gabi ng programang pangkultura. Ika-6 noon. Ang gabi ng programa ay puno ng lokal na talento, mga harana ng mga binata. Sa harap ng dalaga, pagkanta ng kundiman sa entablado, autotradisyonal na sayaw ng mga kababaihan na nakabakya at may dalang pamaypay. Kadalasan, ang teatro ng baryo ay ginagamit bilang entablado at may handa-handang mikropono na nagmumula sa lumang record player o amplifikador. Ang mga pamilya ay nagtitipon sa ilalim ng parol habang namimili ng mga upuan o naglalatag ng banig sa lupa. Ang tema ng gabi ay karaniwan, pasasalamat sa patron at pag-alala sa mga ninuno. May palakpakan at luha ng kasiyahan kapag may nagsalita tungkol sa mga naunang bayani ng barangay. Ngayon, ang kultura ng pagtatanghal ay lumawak at naging mas malikhaing palabas. May maayos na entablado na may ilaw at sound system at may director o production team na nag-aayos ng programa ng maaga, mga grupo ng kabataan na nagtanghal ng sayaw na sumikat sa internet at mga cultural troupe na nagbibigay ng kontemporaryong interpretasyon ng kundiman. May segment na nagtatalaga ng mini-documentary tungkol sa kasaysayan ng barangay at interview ng mga senior citizens na ipinalalabas sa malaking screen para sa lahat. Ginagamit din ang gabi bilang pagkakataon para sa charity auction ng mga likha ng lokal na artisan, mga banig, palamuti, at handicraft. Kaya nagiging tulay ang sining at kabuhayan. Hindi nawawala ang pag-awit ng mga matatandang kanta, subalit ang pagtatanghal ngayon ay may halo ng pagkakaiba't bagong pag-asa. May mga kabataang nagkakaisa sa pamamagitan ng sining at teknolohiya upang maabot din ang mga kamag-anak sa malayo. Habang nagliliwanag ang gabi ng mga ilaw ng entablado, sisilip tayo sa mas praktikal na diwang bayanihan na nagpapasigla sa bawat pista. Ika-7 noon, ang bayanihan ay literal na nangyayari tuwing pista. Mga kapitbahay na sama-samang nagdadala ng bangka ng prutas, nagtutulungan magayos ng entablado, at nagpupunuan ng paglilinis pagkatapos ng salo-salo. Madalas, ang pag-aayos ng kalsada at paglalagay ng banderitas ay ginagawa ng magkakasabay at ang bawat pamilya ay may tiyak na araw kung kailan sila ang magluluto o maglilinis. Ang taong makakagawa ng pinakamaraming gawa ay binibigyan ng munting pagkilala sa entablado. Ngayon, ang diwa ng bayanihan ay nananatili ngunit mas sistematiko. May mga nakaschedule na volunteer shifts at may listahan ng kailangan mula sa kagamitan hanggang sa tao. May coordinator na nag-aalaga sa logistics at may klarong plano para sa pagtanggal ng basura at pag-recycle. Ang grupo na tumutulong ay may mga itim-puting salakot o bandana bilang pagkakakilanlan. May mga youth brigades na tumutulong sa social welfare at mga health volunteers na may training para sa emergency response. Dagdag pa rito, may mga proyekto matapos ang pista na pinaplano, muling pagtatanim ng puno, pag-aayos ng liwasan, at maliit na pondo para sa paaralan. Tinatawag nilang post-fiesta plan, kung saan sama-samang bumabalik ang mga nasa malalayong lugar upang tumulong at ang pondo ng barangay ay ginagamit ng transparent sa pamamagitan ng tala-arawan na ipapakita sa barangay hall. Pagkatapos maipakita ang tibay ng bayanihan, dadalhin natin ang pansin sa musika at paputok na siyang nagbibigay ng kulay sa gabi. Ika-8 noon, ang musika ng barangay ay karaniwang mula sa lokal na banda, mga cornet, trampoline, at drums na tumutugtog ng mga kantang pangrelihiyon at mga tradisyonal na himig. Ang banda ay dumudugtong ng awit sa bawat seremonya, misa, prosesyon, at ang hapon ng palaro. Pagdating ng gabi, ang paputok ay inaabangan ng lahat. Maliit na pailaw at mga paputok na yari sa karaniwang materyales na naglalabas ng malalagim na tunog at makukulay na spark. Ngayon,
Ang musika ay mas magkakaiba at mas pinaghalo-halo. May banda pa ring tumutugtog ng mga kundiman, ngunit may kasama na ring acoustic set ng mga kabataan at modernong instrumentong sinasabayan ng tradisyonal na awit. May mga local DJs na nag-aalaga sa pagpapalutang ng musika sa tamang oras at may sound system na may batas na sinunod para hindi malampasan ang oras ng ingay. Ang paputok ngayon ay kadalasan may permiso at may itinalagang safe zone. Hindi na basta-basta inilalagay sa gitna ng kalsada. May maliliit na fireworks display sa huling gabing pista na isinasagawa ng barangay kasama ang Volunteer Fire Brigade para siguraduhing ligtas ang lahat. Sa mga lugar na mahigpit ang regulasyon, pumalit ang laser light show o maliit na drone na may maliliit na ilaw. Magandang tanawin na hindi nakakalason sa hangin at ligtas para sa mga alagang hayop. Habang tinatapos ang gabi sa maliliwanag na ilaw at tugtog, naghahanda na ang baryo sa isa pang mahalagang bahagi, ang pag-uwi at pagdiriwang ng mga anak na nasa malayo. Ikasiyam noon, ang pista ang karaniwang dahilan kung bakit nagsasanib puwersa ang mga pamilya na nasa malayo. Dito nagbabalik ang anak sa probinsya mula sa lungsod o mula sa ibang bayan. Ang mga bumabalik ay may daladalang pasalubong na gawa sa pampublikong tindahan, maliliit na tsinelas, baratsila o mga delata bilang simbolo ng pag-uwi. Yung gabi ng reunion ay puno ng kwento ng pagkabata at pagsisiyasat sa lumang larawan ng pamilya. Madalas ang mga kakaibang bisita ay nananatili ng 1 o 2 araw upang makasama pa sa huling araw ng pista. Ngayon, maraming kababayan ang nagbabalik mula sa malalayong lugar at ang pagdiriwang ng reunion ay mas organisado. May naisasagawang family homecoming program na may reserved na mesa para sa mga pamilyang magtutungo. May listahan ng mga kwento at parangal para sa mga nagtagal sa ibang bayan o ibang bansa bilang pagkilala sa kanilang pagsusumikap. Ang pasalubong ay nagbago rin. Mas maraming handog na gawa ng lokal na artisan at may mga produktong ipinapadala bago pa man dumating ang pamilya upang hindi mabigat dalhin. May pagkakataon din para sa community outreach na pinaplano ng mga nagbalik, halimbawa, pagkakaroon ng medical mission o pagpapadonate ng mga gamit sa paaralan bilang balikloob sa kanilang pinanggalingan. Ang pag-uwi ngayon ay hindi lamang personal na kasiyahan. Ito rin ay pagkakataon para makapag-ambag sa pag-unlad ng barangay. Mula sa makulay na reunion at pasalubong, ang huling bahagi ng ating paglalakbay ay nakatuon sa kung paano hinaharap ng pista ang hamon at biyaya ng modernong panahon. Ika-10 nun. Ang pista noong unang panahon ay higit na maluwag sa regulasyon. Ang tunog at saya ay tila walang hanggan at wala masyadong iniisip na permit o batas. Yung pondo ng pista ay kadalasang nanggagaling sa voluntaryong ambag ng mga pamilya at sa donasyong bigas. At ang mga desisyon ay ginagawa sa halalan sa plaza. Ang aspeto ng kapaligiran ay bihirang pinagtuunan ng pansin. Kapag tapos ang pista, maraming basura at kalat ang iniiwan na bahagi ng bakuran o kalsada. Ngayon, sa makabagong pista, may mas maraming pamantayan at pag-aayos. Bago pa man dumating ang araw, mayroon ng permit mula sa opisina ng barangay para sa tunog at paputok. May talaan ng pondo na naiipon. At may kontroladong budget na ipinapakita sa General Assembly. Ang mga nag-oorganisa ay sumusunod sa noise, ordinances at may oras ng pagtatapos upang igalang ang mga nangangailangan ng pahinga. Malaking pagbabago ang pagpasok ng environmental policies. May waste segregation, composting para sa mga nabubulok, at pag-iwas sa single-use plastics. Ginagamit ang makabagong pamamaraan para sa pagkolekta ng pondo, may mga mobile payment na tinatanggap para sa donasyon, at may mga dokumentadong resibo at ulat para sa transparency. May monitoring team din para sa kaligtasan upang tugunan ang mga emerhensya. Sa kabila ng mga pagbabago, ang esensya ng pista, ang pagdiriwang ng pananampalataya, pagkakaisa at pagmamalasakit ay nananatiling buhay at mas matibay pa kaysa dati. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay mula noon hanggang ngayon, nanaig ang isang bagay. Ang puso ng bawat barangay ang nagiging daan para sa pagbabago habang pinangangasiwaan ang sarili nitong pagkakakilanlan. Maraming salamat sa pag-alala at pagdiriwang kasama ang inyong komunidad. Ipagmalaki ninyo ang inyong pinagmulan at ibahagi ang saya ng pista sa susunod na henerasyon. Huwag kalimutang dalhin ang diwa ng bayanihan at pagmamalasakit kahit na magbago ang anyo ng ating mga tradisyon.